Seven Foundations of Faith. Ito po ang bagong topic na pinag-aaralan po natin ngayong dito po sa Rema Fields Live Daily Bible Study. Ano po? At isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa palagi na sumusubaybay at nanonood tuwing alas 4 ng hapon dito po sa Rema Fields. At ngayon po, tuloy po natin yung pag-aaral na tinuro po sa ating pinangunahan sa atin ni Pastora Trixie kahapon, ang Seven Foundations of Faith. Ano po? At ano ba ibig sabihin ng pundasyon at gaano ba ito kahalaga sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoong Hesus? Alam niyo po mga kapatid, sa anumang pong mga istruktura na planong itayo, ano po, isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan na patibayin ay walang iba kundi ang pundasyon na ito. Dahil ang mga pundasyon po nito ang nagdadala ng bigat ng buong bahay o ng buong building na itatayo. So, ibig sabihin, kailangan matibay ang pundasyon, no, solid. Kaya hindi pwede na maging mahina o marupok tungkol dito. Alam niyo po, sa engineering, ang tibay o pundasyon ay nakadepende sa una, sa timbang ng gusali na itatayo. At isa pa dito ay ang uri ng gusali o uri ng lupa. Ano po? At yung lalim ng matigas na lupa o bato. At ganun din po, i-consider din dito yung panganib ng lindol, ng baha, o ng malakas na hangin. Kaya bago po magtayo, nagsasagawa muna ng tinatawag na soil testing upang matiyak na kakayanin ng lupa ang bigat ng gusali. At habang mas mataas ang gusali po, no, mas malalim at mas matibay dapat ang pundasyon nito. Ano po? At kung ganun po sa mundo, no, kung ganun po sa mga pagtatayo ng mga istruktura, hindi po ba lalong higit dapat na patibayin ang pundasyon ng ating pananampalataya? Kaya nga po pinag-aralan natin ang mga bagay na ito upang tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoong Hesus. Dapat po na maging matibay at mas malalim po ang ating mga pananampalataya. Ano po, firm po dapat ang pananampalataya o solid ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang pangatlo po, no, sa pinag-aaralan natin na pundasyon o 7 pundasyon ng pananampalataya po natin, number 3, nakalagay po dito sa Isaiah chapter 53 verse 5, wounded for our healing. Basahin ko po sa inyo, no po. Dito po sa English translation, ang sabi niya, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. At sa Tagalog naman po, ang nakalagay, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsaway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ano po, bakit kailangan natin na maging solid? Dito po sa nakalagay o pinag-aaralan natin, dito po sa Isaiah chapter 53 verse 5. Simple lang po, ano po, darating ang time, tayo pong lahat ay dadaan sa physical na karamdaman. Ano po? At isa sa mga bagay na kailangan nating maunawaan, walang iba kundi yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, ang Isaiah chapter 53 verse 5, ito po ay actually isinulat mahigit 700 years bago po ipanganak ang Panginoong Hesus. Ngunit malinaw po ito na inilalarawan ang paghihirap, ang kanyang paghihirap sa krus. Substitutionary sacrifice. So, substitutionary sacrifice. Ang dapat na tumanggap ng parusa ay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit, si Jesus ang pumalit sa ating lugar. Tayo'y nagkasala, siya ang pinarusahan. Tayo ang dapat na hatulan, pero siya ang tumanggap ng mga hatol at namatay para sa ating lugar. Ito po ang puso ng Ebanghelyo. Ito ang sakripisyo at pagmamahal ng Diyos sa atin. Mas pinili po ng Diyos na iligtas tayong mga tao kaysa sa kanyang anak. Noon, ang anak niya, ang Panginoong Hesus, ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. At kung dahil sa mga sugat niya, ayon po dito sa verse na binabasa natin, no, tayo po ay gumaling. Sa krus po, ang ating mga kasalanan ay inilagay sa Panginoong Hesus. No? Ipinataw sa kanya lahat ng kasalanan natin inilagay sa Panginoong Hesus. At ang kanyang katwiran naman ay inilagay sa atin. By His stripes,
we are healed. Alam niyo po, maraming ginawa ang krus, no, para po sa atin. Ang Panginoong Hesus doon sa krus, marami siyang ginawa. Dahil sa Kanya, no, nandun siya sa krus, napatawad o pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Unang nakakamtan natin na po, yung napapanumbalik yung relasyon natin sa Ama. At isa pa po dito, yung pakikipagkasundo sa Diyos. Kasama po dito ang pundasyon ng pisikal na kagalingan dahil sa pagtubos ni Kristo ay sumasaklaw sa buong pagkatao ng tao. Ang ating kagalingan at kapayapaan ay hindi po nakabatay sa ating kakayanan, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Amen po. Ang pundasyon ng ating kagalingan ay siguradong sigurado, no? Ibig sabihin, andun yung assurance natin na kung tayo man po ay dumaan sa karamdaman, sa sakit, andun ang kasiguraduhan, no, na meron tayong karapatan na matanggap at kunin at makuha ang kagalingan na para sa atin dahil po sa finished work ng Panginoong Hesus. Dahil sa mga sugat po ng Panginoong Hesus, ang perpektong katawan ni Hesus, ano po, ang banal na katawan ni Hesus, ay nasira, nasugatan, na-damage, na-deform. Pumayag po ang Panginoong Hesus na mangyari ito upang bayaran ang ating mga kasalanan at tanggapin ang kabayaran ng sakit, ano po, sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa Kanya. Alam niyo po, sabi po ng mga Bible scholars, ang Panginoong Hesus ay siyang pinakamagandang lalaki, no? Perfecto siya. Amen po, sobrang perfecto niya. Ano po, pero alam niyo po, dito po sa Isaiah chapter 53, no, mapapansin natin, sinasabi po ng salita ng Diyos mismo na ang kagandahan ng Panginoong Hesus ay nawala. Walang natirang kagandahan sa Kanya. Ito ay para tayo po ay tubusin at tayo po ay gumaling sa ating mga sakit at iligtas tayo sa kamatayan. Alam niyo po mga kapatid, nasugatan siya at namatay para hindi na tayo mamatay sa sakit. Ulitin ko po, nasugatan siya at namatay para hindi na tayo mamatay sa sakit. Dahil ang kalooban ng Diyos, kung tayo man ay may sakit, tayo po ay gumaling. Amen po. Meron po akong isang magandang illustration po sa inyo tungkol dito. Ano po, alam niyo po, marami nang nakakita ng mga visions tungkol sa Panginoong Hesus, nakarating na sa langit at kinukwento nila, no, na ang Panginoong Hesus, siya po ay may butas pa rin hanggang ngayon sa kamay. At sa kanyang mga paa, ano po, butas pa rin yan. Nabuhay siya muli, pero yung butas sa kanyang kamay, alam niyo po, ito po ay hindi na mawawala kailanman. At ito magpapatunay na kung sakali man na dumating si Satanas, sasabihin niya, walang kaligtasan na nangyari. Walang napako sa krus, hindi totoo na natubos kayo. Pero alam niyo po, ipapakita ng Panginoong Hesus ang kanyang kamay. Makikita mo ang mga butas sa kanyang mga kamay. At sasabihin niya, ito ang nagpapatunay na sila ay tinubos ko na. Ano po? So dahil sa kanyang mga latay, tayo po ay gumaling. Amen po. At ang pang-apat naman po ay nakalagay dito po sa John chapter 14 verse 6. The way, the truth, and the life. Sabi niya po dito, no? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus declares himself as the exclusive path to the Father. Ito po ay maliwanag na kapahayagan, malinaw na kapahayagan na walang ibang daan sa kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesus. Si Hesus ang daan. Wala na pong iba. Si Hesus ang tanging daan. Maraming mga tao ang nais na maligtas. Maraming mga tao actually lahat ng mga tao ay gustong pumunta ng langit. Alam naman po natin yan. Ano po? Kaya sila po ay gumagawa ng mga iba't ibang paraan para po makarating doon. Alam niyo po, isang paraan ng tao. Isa pong paraan ng tao para sila ay maligtas ay ang relihiyon. Ang relihiyon ay paraan ng tao para makarating sa Diyos. Pero iba po ang pamamaraan ng Diyos. Ano po? Alam niyo po, dito po sa Pilipinas, tayo po ay merong more than 2,000 religions na registered sa sect. So napakadami. Amen po. At maraming mga tao magsasabi sa iyo na kailangan pumasok sa ganitong reliyon para ikaw ay maligtas. Kailangan mong pumasok sa amin para ikaw ay maligtas. Pero alam niyo po, ito po ay walang katotohanan. Alam niyo po, ulitin ko po, dito po sa Pilipinas, tayo po ay merong more than 2,000 religions na registered sa sect. Alam niyo po, pwedeng sabihin ng Panginoong Hesus na, Ama, hindi ko na kailangang bumaba, hindi ko na kailangang mamatay. Kasi sa Pilipinas pa lang,
Meron ng 2,000 relihiyon. Pero alam nating lahat na siya ay bumaba pa rin, siya ay namatay pa rin, dahil alam natin na hindi sapat ang relihiyon para makaabot tayo, makapunta tayo sa langit. Alam niyo po, siya po ay bumaba pa rin. Sinasabi po sa atin ng Acts chapter 4:12, sa silong ng langit. Amen, sa silong ng langit. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ating kaliligtas, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Alam niyo po, isa pa pong paraan na ginagawa ng tao para makarating ng langit ay ang mga good deeds. Gumagawa sila ng mabuti. Alam niyo, walang masama sa paggawa ng mabuti. Pero ito po ay hindi sapat. Bakit? Ang nakalagay po sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo pumalya. Hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi natin naabot. Tignan ko po, hindi natin naabot ang standard ng Diyos. Amen? Kaya kung sa paggawa lamang ng mabuti, ang gagawin natin paraan, tayo pong lahat ay bagsak pa rin. Hindi ito sapat para tayo po ay maligtas. Kasi sabi po sa atin ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? So, kung mabuting gawa lamang gagawing batayan ng Diyos, lahat tayo ay pumalya na, lahat tayo ay bagsak na. Amen po, iba naman po ang ibang rason ng iba ay gagawin ko na lang yung kautusan para ako ay maligtas. Ano po? Pero alam niyo po, kung kautusan lamang ang gagawing batayan ng Diyos para tayo ay maligtas, tanayin ko po kayo, ano po? Sino na po ang kilala ninyo na nakatupad ng 10 utos? So, wala. Alam niyo po, sa Biblia, no, yung 10 utos na yan, tignan niyo po yung mga kamay ko, ano po? Kapag yan, nalabag mo ang isa sa paningin ng Diyos, nalabag mo lahat. Hindi sapat ang kautusan para tayo iligtas kasi pumalya na nga tayo, bumagsak tayo. Diyan, ano po? Pero alam niyo po, ang ginawang simple ng Diyos lahat. No? Sino ang sumampalataya? Sabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang ibang daan papunta ng langit, kundi ang Panginoong Jesus. Amen po. At isa pong sinasabi po sa atin ng John 14:6, no, si Jesus ang katotohanan. Sa mundo pong ito, no, maraming mga katuruan, maraming mga panlilinlang, maraming mga opinyon ng mga tao, no, at marami pang iba, ano po. Pero sinasabi po sa atin mismo, pinapakilala sa atin mismo ng Panginoong Jesus na siya ang katotohanan. Ang katotohanan po ay hindi nakabase sa damdamin. Ang katotohanan po ay hindi po nakabase sa mga popular na opinyon. Hindi rin po ito nakabase sa mga kultura. Mga kapatid, ang katotohanan ay nakabatay sa Diyos. Amen? Bakit ba ito mahalaga? Dahil maraming pong mga tao nagtatanong, ano ba talaga ang tama? Ano ba talaga ang layunin ng buhay? Ano ba ang katotohanan tungkol sa Diyos? Ang sagot ay hindi doktrina. Ang sagot po ay walang iba, kundi si Jesus, na siyang katotohanan. Kapag nakilala mo si Jesus, makikilala mo ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa iyong sarili, tungkol sa kaligtasan, at tungkol sa buhay na walang hanggan. Amen po, si Jesus ang katotohanan. At siya rin po ang buhay. Pinapakilala niya sa atin na siya ang buhay. Hindi lamang siya ang nagbigay ng buhay, siya rin po ang pinagmulan nito. Amen po? So, dito po sa pag-aaral natin, mapapansin natin, no, na itong mga 7 pundasyon ng ating pananampalataya. Alam niyo po, nasa pangatlo, pang-apat pa lang tayo. Kahapon, natalakay po natin ang una at pangalawa. At alam niyo po, dapat solid ang paniniwala natin tungkol sa mga salitang ito na sinasabi ng Panginoon. No? Una, siya ang Diyos, no? Sacrificial love niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pangalawa, no? Si Jesus ay ang salita na naging laman. At pangatlo po, no, siya po ay nasugatan para sa ating mga kagalingan. At pang-apat, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Dapat po ang pundasyon natin, no, yung tiwala natin, yung pagkakakilala natin, itong mga salitang ito ay solid sa buhay natin na kahit na sino man na magsabi na sa iyo na hindi yan totoo, hindi ka mananiwala. Bakit? Kasi alam mo, ang pundasyon mo, pinatibay ito ng salita ng Diyos, mismo ang pundasyon natin, walang iba, kundi ang Panginoon. Amen po? So, ulitin ko po, no? Ang pundasyon na isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat ay matibay sa atin. Bakit? Kasi maraming, sabi ng Matthew chapter 24, no, sa mga huling araw, no, maglilipa na ang mga bulang propeta, mga bulang tagapagturo. Ngayon, kung hindi po tayo solid, kung hindi tayo firm sa mga bagay na ito, sa mga pundasyon na ito,
maaari tayong maligaw. Pero kung ito ay totoong-totoo, no, at tayo, ang buong tiwala natin, ang buong pananampalataya natin ay nakalagay dito, no, sa salita ng Diyos, ito po ang pinakamatibay na pundasyon. Sa Biblia, alam naman po natin, yung dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay, yung matalino at yung mangmang. Ano po, yung una, nagtayo siya ng kanyang bahay sa batuhan. At isa naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Alam naman natin na pareho sila ng pinagdaanan, malakas sa hangin, unos, bagyo, no? At alam niyo po, yung tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, no, na tinuturing ng Biblia na mangmang, no, sabi niya, yung kanyang bahay ay bumagsak. Hindi lang ito bumagsak, kundi lubusan po itong nawasak. Amen po. No, so kaya naman po sa ating lahat, maging katulad po tayo itong matalinong tao na ito na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Alam niyo po sa Biblia, ang bato ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po. At last na lang po na illustration ko po sa inyo. Alam niyo po sa buong mundo, ang pinakamataas na gusali ay ang Burj Khalifa, no? At ito po ay matatagpuan natin sa Dubai. Amen. Ito po ay ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Meron siyang 828 meters at meron siyang 2,717 na talampakan. At siya rin po ay merong 163 na palapag na gamit. Ito po ang pinakamataas na istruktura na natayo ng tao. Ito po ang pinakamataas na observation deck sa isang gusali, no? Ito rin po ay merong pinakamabilis na elevator sa buong mundo. At ang Burj Khalifa din po ay ang may pinakamataas na restaurant, no, sa taas ng isang gusali. At isa sa dahilan kung bakit po ito matatag, itong Burj Khalifa na ito, ay dahil sa napakalakas itong pundasyon. Alam niyo po, humigit kumulang 58,900 cubic yards ang konkreto po nito. At tinatayang 110,000 tonelada ang bigat po nito. Ano po? Ito po ay sinusuportahan ng 192 ng malalalim na mga poste o piles na nakabaon sa halos 50 meters sa ilalim ng lupa. Ito po ang dahilan bakit kaya nitong pasanin ang napakalaking bigat ng gusali kahit sa matinding init at hangin sa disyerto. Ang pinakasikreto nito ay ang matibay po nitong pundasyon. Mas mahalaga po ang lalim ng iyong pundasyon kaysa sa taas ng iyong narating. Ulitin ko po, mas mahalaga po ang lalim ng iyong pundasyon at yung tibay ng pundasyon mo kaysa sa taas ng iyong nararating. Sapagkat, sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat walang ibang pundasyon maaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kapag si Kristo po ang pundasyon, mananatili kang matatag sa gitna ng unos, sa gitna ng lindol, sa gitna ng baha, at sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ito po, walang iba kundi dahil sa Panginoong Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat at tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa dakilang pangalan ng anak mong si Jesus, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Patuloy mong patibayin ang aming mga pundasyon nang sa gayon anuman ang dumating sa buhay namin. Mananatili kaming nakatayo dahil ang buhay namin, ang pananampalataya namin ay nakatayo sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga tinuturo mo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hayaan mo na ipaalala mo sa amin palagi ang iyong mga salita. Nang sa gayon, patuloy na aming pananampalataya ay tumibay at lumago. Pinupuri ka namin, niyadakila ka namin, O Diyos. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.